Magandang araw mga boss, i-check ko muna itong sasakyan ni customer dahil nga sa 25,000 daw siya sinisigil para magawa itong sasakyan niya. Pero sa pag-check up na ginawa ko, lock and tsaka tie rod oh. Pero dito sa pataas meron din oh. Oh, kita mo? Meron din po. Meron din eh. Nang inuga-uga ko kasi itong gulong mga boss, pakaliwa siya at pakanan, ramdam ko agad yung rack end at yung tie rod dito, meron siyang alog. Tapos sa pag-angat-angat ko naman ang gulong, yung patayong check-up, ang naramdaman ko namang problema dyan, yung ball joint niya at yung shock absorber. Kaya umpisahan ko na yung trabaho mga boss. After ko matanggal itong gulong, ipaliko ko muna kay customer itong manibela pakaliwa. Tapos gamit ako ng plier, tatanggalin ko muna itong cutter pin dito sa nut ng tie rod. Yan kasi yung naglalak para itong nut ng tie rod wag siyang umikot. At pag okay na, natanggal ko na itong cutter pin, gagamit naman ako ngayon dyan ng open wrench na number 22. Luluwagan ko itong nut na naglalak dito sa rack end. At pag maluwag na yan, gagamit ako ng socket wrench na number 17 para maluwagan ko naman yung nut dito sa tie rod. Yun lang, natanggal yung nut. Ibalik ko yan mga boss, tapos gagamit ako ng ball hammer. Paluin ko itong steering knuckle niya para bumitaw yung tie rod. Tapos tanggalin ko na yung nut niyan, pati yung tie rod mga boss dito sa steering knuckle. Ihiwalay ko na yan. Napansin ko lang pag niliko-liko ko yan, yung ball joint nito, hindi na siya mahigpit. Pwede kalug na yan. Ayan yung naramdaman ko kanina mga boss, nung inuga ko itong gulong patayo, meron siyang kalog. Hindi ko lang alam kung upper ball joint or lower ball joint ang may problema. Kaya inulit ko yung pag-uga dito sa steering knuckle. Sa pakiramdam ko mga boss, yung upper ball joint nito ang may problema. Pero para sigurado, i-check up ko yan manual. Pero bago yan, kalasin ko muna yung clamp dito sa steering boot. Itulak ko yung clamp yan mga boss gamit itong flat screw. Ayan na mga boss, tanggal ko na itong clamp na malaki dito sa steering boot. Nauna ko lang natanggal yung maliit na clamp dito sa harapan ng steering boot. Tapos hilahin ko na itong steering boot nya. Tsaka ako ngayon gagamit dyan ng yabi tubo. Ayan ang gagamitin kong panluwag dito sa rack end. Kaya lang wala akong persa mga boss, kaya gamit ko itong pako mga boss. Yan ang gagamitin kong pantulak para lumawag itong rack end. O diba? Bumitaw na siya. Tapos ima-manual ko na ng kamay ko yan para tuloy ako nang matanggal itong rack end. Ayan na mga boss, kalug na siya. Pati itong tie rod mga boss, kalug na rin yan eh. Tignan nyo. Kaya papalitan ko rin yan. Dahil nga sa hindi ako magpapalit ng steering boot mga boss, tatanggalin ko muna itong tie rod pati yung nut nya. Pati yung nut mga boss, di ko rin yan papalitan. Itong tie rod lang. Tapos itong nut, tatanggalin ko rin yan. Kasi gagamitin ko yan dun sa bagong rack end. Tsaka ako ngayon kukunin na itong steering boot dahil ibabalik ko rin yung steering boot. Tanging yung rack end lang ang papalitan ko at yung tie rod. Siyempre dapat bago ko ikabit yan, i-match ko muna para sigurado. Hindi kasi pwede yung isa mahaba, yung isa maigsi. Dapat same size. Lagay ko na itong rack end mga boss. Pag nilagay nyo lang naman yan mga boss, pipihitin nyo lang yan pakanan. Tapos gamit ka ulit ng yabi tubo para i-final mo na yung higpit dito sa rack end. Importante mga boss na talagang mahigpit yan. Hindi pwede yung medyo maluwag. Dapat higpitan nyo ng maayos yan. Ayan na mga boss, diba? Pinalo ko pa. Tapos gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo yung steering rack. Tsaka mo ngayon pahiran siya ng grasa. Ilapit ko yung camera mga boss para makita nyo. Ayan o, pinahiran ko siya ng grasa. At pag okay na yung pagkakapahid mo ng grasa, pwede mo na ngayon ilagay itong steering boot. Tapos isunod mo naman itong clamp nya. Ayan mga boss, yung maliit na clamp dito sa harapan ng steering boot. Tsaka naman ito ngayong nut naman, ipakapit mo na yan dito sa thread ng rack end mo. At para hindi magbago yung alignment, isukat mo itong lumang rack end kung hanggang saan yung thread kapag nilagay mo itong nut nya. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong tie rod. Tapos, ilihis mo muna itong tie rod kasama yung rack end. Gamit ka ng number 19 na open wrench, luwagan mo itong bolt dito sa ilalim ng shock absorber mo. Bolt and nut kasi yung nakalagay dyan mga boss, kaya dalawang tools yung gagamitin mo. Pag okay na, dito ka naman ngayon sa ibabaw ng shock absorber mo. Meron naman dyan tatlong nut na number 14 na tatanggalin ka. Medyo sasamahan mo lang ng tiyaga mga boss dahil nga sa medyo masikip yung position dyan pag tinanggal mo yung mga nut. Lalo na yung nasa dulo mga boss na nut, pahihirapan ka ron eh. Medyo ipit yung position dyan. Pero kaya naman tanggalin. Medyo masikip nga lang, kaya sasamahan nyo ng tiyaga. O diba? Tanggal ko na yung nut. Tapos para mabunot mo itong shock absorber,
tatanggalin mo itong upper arm. And mga boss, meron dyang bolt and nut, gumamit ka ng dalawang tools na number 17. Dahil sa naluwagan mo na yan, pwede mo nang tanggalin itong nut na number 17. And mga boss, natanggal ko na. Tapos lipat ka ngayon dito sa kabilang side. Same procedure lang mga boss ng pagtanggal ang gagawin mo. Dalawang tools ang gagamitin mo dahil nga sa yung tatanggalin mo dito is bolt and nut. Dahil nga sa maluwag na ulit yan, pwede mo nang tanggalin itong nut nya. Ayan mga boss, tanggal ko na yung nut, tapos hilahin ko itong bolt. Medyo masikip pa mga boss, kaya lipat muna ako dito sa kabilang side. Tanggalin ko itong bolt yan. Tsaka ako ngayon uugain itong upper arm para madali kong matanggal itong bolt. Ayan mga boss, kung makita nyo, natanggal ko na itong bolt. Dahil sa naipit itong upper arm nya, pinalo ko ng ball hammer yan para bumitaw. Sir, sira talaga, wala tayong magagawa rito. Kanina ko pa yan pinag-ano, ito yung kumakalog talaga eh. Yung pag inaangat ko yung gulong, eh kung mo, di ba sinabi ko nga sa'yo po, ano lang. Sayang naman, nakalas ko na. Sige, ano po yan? Anong tawag po dyan? Upper arm. Upper arm. Kaya lang kinulang na sa budget si customer mga boss, kaya yung ball joint na lang nito ang papapalitan ko. Kasi nga yung bushing nito mga boss, meron na rin siyang crack or hiwa. Ang problema, kulang na sa budget si customer. Kasi bumili na siya ng dalawang shock absorber, dalawang tie rod, dalawang rack end. Pero hindi naman yun umabot ng 25,000 gaya ng inestimate sa kanya. Estimate ko nga dito sa ginawa ko, labor material sa naggastos ni customer, wala pang 15k. After ko matanggal yung cutter pin dito sa nut ng ball joint, nakita nyo naman niluwagan ko na yung nut nyan. Tapos gagamit ako dyan ng ball hammer. Papaluin ko itong spindle para pag nakalug yan, bibitaw itong ball joint. Tsaka mo ngayon tuluyan ng tanggalin itong nut dito sa ball joint para tuluyan mo na matanggal yung upper arm. Ipakita ko sa inyo mga boss na talagang kalug na itong ball joint nya. Oh, kalug na yan eh. Balik ako sa shock absorber mga boss. Tatanggalin ko na itong bolt dito sa ibaba ng shock absorber. Gamit nga yung ball hammer, pinalo ko yung bolt pa atras. Pero tanggalin ko muna itong nut dito sa stabilizer link. Number 14 yung socket rin sa ginamit ko dyan. Kaya ako tinanggal yung nut yan mga boss para ibaba ko itong jack. Para pag tinanggal ko yung bolt dito sa ilalim ng shock absorber, ayan mga boss, yung hinihila ko, hindi ako mahirapan. O, diba? Kasi nakatukod eh. Tapos yung mga nakakonect dito sa shock absorber, gaya ng wire ng ABS, pati itong brake hose, tatanggalin mo yan sa holder nya na meron niya mga bolt na number 12. Pag natanggal mo na yan mga boss, pwede mo na ngayon i-pull out itong shock absorber mo. Kung makikita nyo itong shock absorber mga boss, lumabas na yung fluid nyan, ibig sabihin pumutok na. Tapos yung bushing nito, sira na rin. Pag ganyan mga boss, syempre for replacement na yan. Ayan yung pinanggagalingan ng kalampag ng sasakyan mo pag putok na itong shock absorber. Sa pagtanggal ng shock absorber nito mga boss, dito sa coil spring nya, gagamit ka dyan ng coil spring compressor. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, yung nilalagay ko, ayan yung coil spring compressor. Gamit niya itong coil spring compressor mo, papaiksiin mo yung coil spring nyan bago mo luwagan yung nut dito sa shock mounting mo. Hindi po pwede na tanggalin mo agad yung nut dito sa shock mounting mo, pwede ka maaksidente. Gaya yan mga boss, na paiksi ko na yung coil spring, pwede ko na ngayon tanggalin yung nut dito sa shock mounting. Pero dahil sa umiikot lang yung nut, hindi ko siya matanggal. Gumamit ka ng vice grip, ipitin mo itong rod ng shock absorber mo para tuluyan mo nang matanggal yung nut dito sa shock mounting. Tandaan nyo mga boss, pag bago yung shock absorber, hindi nyo pwedeng ipitin ng ganyan ha. Kung mo papalitan na itong shock absorber, kaya inipit ko yan ng vice grip. Pag bago kasi yung shock, pwedeng pag inipit mo ng vice grip, yung rod niya, pwede bagasgas at sumingaw yung fluid. Ito na yung shock absorber ni customer mga boss, na lumabas na yung fluid niya, kaya for replacement na talaga yan. Muli, maraming salamat sa panonood. Pasensya na, abangan nyo sa part 2 at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!